mga kwento ng sariling karanasan. Ating siniling ang mundo ng Kababalaghan. Tulad na lamang ng kwento ng isang estudyante, itago na lang natin sa pangalang Tina. Nung high school ako, year 2008, isa section ko nun, isa sa room na yun, ay sa music room namin ng high school. Afternoon, may kumanta ng sa ugoy ng buyan. Sinimulan niya, sana'y di mapaliw. Pagkatapos nun, sinabayan ko siya. Nung sinabayan ko siya, napansin ko, after some lines, ako na lang yung kumakanta. Tapos, since nagandahan ako sa post ng babae kasi mataas nga, tinanong ko yung katabi ko, uy, may narinig ka ba na kumanta before sa amin? Sabi niya, wala. Yung katabi, isa ko pang katabi, tinanong ko rin. Sabi niya, narinig niya daw ako. Sabi niya, wala nga. Sabi ko sa sarili ko, baka naman yung music teacher namin. Nagtanong ako sa likod, since nasa likod din yung music teacher namin, na tinanong ko yung kaklase ko, backseat mate ko, uy, kumanta ba si teacher na sa ugoy ng buyan? Hindi. Kasi sino yung narinig ko sa buhay? Tapos yun na, wala palang ibang nakarinig kundi ako lang. Tapos, year 2009, itong kaklase ko, ay itong kaibigan ko na kabarkada ko, nagkwento siya sa akin, may narinig daw siya sa ugoy ng buyan, then nakanta. Tapos, yung room niya, yung room ng section niya, is exactly my section year 2008. So yun, feeling ko, sinundan lang sa music ko. Sa paaralan nangyayari ang mga ganitong kababalaghan, ngunit maging sa ating mga sariling buhay. Tulad na lamang ng kwento ni Ali. Simula yung ghost story ko tungkol dun sa may bahay namin ngayon sa may Marikina Industrial Valley. Nung high school kasi kami, since relatively malapit talaga yung bahay namin sa school, kapag ginagabi yung mga classmates ko, doon sila natutulog. Kahit naman ngayon hanggang college, yung mga kaibigan ko doon natutulog sa bahay. Pero normally talaga doon nangyayari lahat ng kwento sa kwarto ko. Kasi meron kaming kasambahay before na siya nangiiwan sa bahay namin. Normally pag natutulog sa baba, nakaka-rito siya, nakakabarya na nahuhulog sa may kwarto ko. Tapos pag umakit siya, wala naman tao. Akala kasi natutulog na. Tinitignan niya kasi kung maganda ba yung shade ng pintura. Napatingin daw siya sa may pinto, tapos may nakita siya na lalaki na nakatingin sa kanya. Pero hindi namin kamag-anak. Siyempre, tito ko yun, kilala niya lahat ng kamag-anak. Tapos yung bumaba siya, nanginginig at saka nakatayo yung balahibo niya. Tapos sabi niya sa kasambahay namin,
lipat muna po siya sa may kabilang bahay kasi nakakapit siya. Tapos mga kaibigan ko naman na natutulog doon. Lahat sila halos, lalo na kapag mag-isa lang, binabako ko. Lalo na pag gabi. Tapos lalo na lang nagsasabi na nakikita daw silang baka, nangyari daw sa mga yun nga. Although kami hindi pa talaga namin na-experience yun. Pero nung one time, natulog ako na naginip ako. Yung pinsan ko, 7 years old siya no. Sa panaginip ko, may kasama siyang isang batang babae. Tapos tinanong ko yung pinsan ko. Sabi ko, sinong kasama mo? Sinabi niya yung pangalan pero hindi ko maalala. Tapos ang sabi niya, sabi ng bata, ano lang daw, sa street lang daw namin siya nakatira. Tapos sabi ko, bakit ganun? Konti lang naman bahay dito sa street natin. Take note, 13 lang ang bahay sa street natin. Ewan ko, number 12 kami. Hindi naman kami yung lakad 13. Pero yun, sabi ng bata na nakatira daw siya sa bahay namin. Tapos nung sinabi niya yun, nakatira sa loob ng bahay namin. Tsaka ako nagising. Ever since, tawag na namin doon sa bata, Shete. Kasi yung buhok niya, Shete yung buhok. Yun lang. Hi, hagad na naman sa plate. Wala na akong time mag-makeup. Buti nagsabi ka, eto makeup ko. Kung gusto mong gumanda katulad ni Karina, gumamit lang ng Careless Cosmetics. Gawa ito sa pinaghalo-halong katol at tinurog na bumbilya. It contains vitamin A, B, C, D, E, F, and G. So what are you waiting for? Bili na! You can see the results right after applying. Tanggal ang oiliness, tanggal ang ugliness, at yak, tanggal din ang mukha mo. Careless Cosmetics For sexy looking haggard face. Hindi ko ma-resist ang hair niya. Ano kayang sikreto niya? Wala naman akong sikreto. Gumagamit lang ako ng Vitruvius Leave-On. Twice a day, every day, okay. Vitruvius lamang ang kauna-unahang libon na gawa sa laway na kabayo. Masarap sa buhok, diba? Kaya gamit na ng Vitruvius Leave-On para sa forever smooth and silky hair. Papalapit na naman ang tag-init. At maraming may gustong magpunta ng beach at resort. Pero paano kung ang kasiyahang ito ay natabunan ng katatakutan at kababalaghan? Tungayan natin at panoorin ang susunod na kwento.